Heto na, grabe to. Just now, breaking news, shock ang Kamara Tamba. Delikado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! TV. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi ang idol natin. Ayan, si Banat Bay, si Sir Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe kay Sir Banat Bay para maging updated po tayo sa mga vlogs na inilalabas niya. At syempre huwag niyo rin kalimutan, no? Banateros, isa sa mga idol din natin yan. Ipagpatuloy natin. Ganda nga naman ng araw. Bakit? Kanyo, ha? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Ayan ha, subscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Ayun. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Yes. Okay. O, ito na nga, pag-usapan na po natin. Kasi mga kababayan, papakita ko sa inyo yung sulat ni Senate President na sinasabi dito na cancel na. Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain. Joke no? Isa pa to eh. Alam mo kasi sabi talaga nila, dito kwento talaga sa akin ng mga abogado. Napunta po si Jokno dyan no? Nabuhay na naman. Talagang ang pelikula, hindi talaga mauubos ang kontrabida. Diba? Kahit comedy, may kontrabida. Drama, may kontrabida. Action, may kontrabida. Hindi talaga kasi nagkakaroon ng thrill ang isang palabas kung wala tayong kontrabida. Kaya kita mo nakakapasok tong mga to. May mga abogadong matalino sa utak, magaling mag-memorize, pero may mga abogado talagang pagdating sa trial, olat. Sa korte, hindi lamang po presentation of evidence yung sinasabi nito. Pwede yung i-dismiss ng judge ang isang kaso. Parte yon nung quote-unquote trial. Although hindi nga na-dismiss Pero yung sinasabi nitong kailangan presentation of evidence, pwede yung mag-utos ang korte at sabihin niya, sandali, ano nyo nga muna ito, ayusin nyo ito. Mali ito pwede po yun. At ito po ay parte ng trial. Ulitin ko, parte po yan ng trial. So, hindi mali po yung sinasabi nitong mamang ito. Pasensya na po, sir, ha? Ang mga exhibits, yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami... Utos ng bayan? Ayan na naman tayo Ano ba naman kayo? Ginagamit nyo ng ginagamit yung bayan? Pwede bang wag nyo nang gamitin yung bayan? Diba? Sus Mariosep. Parang hindi ba kayo kinikilabututan sa mga sinasabi nyo? Na lagi nyo nalang ginagamit bayan, taong bayan. Diba? Na gustong ma-impeach si BP Sara ng taong bayan. Talaga ba? Kasi sinasabi nyo, para naman kasi tayong tanga Kung si BP Sara gustong tanggalin ng taong bayan, bakit yung mga inendorso niya nanalo pa? Diba? Siguro naman yung naging dilawan kayo, tumakbo kayo ng eleksyon. Diba? 8 diretso ang nangyari. Diba? Diretso talaga. Diretso talaga kayong natalo. Yun yung sinasabi na ayaw talaga ng taong bayan. Kahit anong endorso ang ginawa sa inyo, ayaw talaga ng taong bayan kayong iboto. Ang tanong naman dito, bakit si VP Sara yung mga ini-endorso niya nananalo? Imposible naman na
Si BP Sara ayaw ng taong bayan at gusto siyang matanggal ng taong bayan, pero yung mga ini-endorso niya na mga nanalo ay gusto ng taong bayan at gustong maupo ng taong bayan. Di ba parang malaking katarantaduhan po yun? Di ba? At saka nung nakulong si PRRD, nadala sa dahig, no? Kinuha, tinala, kinidnap or what? Diyan sa ICC. Bakit ang daming tao na nakisimpatya kay PRRD? Bakit ang daming tao na naglabasan, nagrally, diba? Kung talagang galit ang taong bayan sa mga Duterte. Nakita nyo rin naman po siguro sa balita kung ganong kadaming tao yun. Diba? Nasaan po yung taong bayan na sinasabi nyo? Nasaan po? Hindi natin makita yung taong bayan. Diba? Doon sa sinasabi nyo na gustong mag-impeach kay BP Sara. Kaya pwede po ba, wag nyo nang gamitin yung salitang taong bayan. Dahil dyan palang hindi na ako naniniwala eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, makakita lang ako ng isang butas na maniniwala ako sa inyo, baka pwede ako maniwala talaga. Kaso sa ginagawa nyo, hindi po talaga kapani-paniwala na sinusuportahan ng taong bayan ang impeachment ni BP Sara. Talagang nababahala. Kaya nga, ako, ito Talaga namang mababahala kayo eh. Kasi kapag naging presidente yan, talagang mababahala kayo talaga. Hindi ko maintindihan ng mga to. Ang daming dakdak sa media. Talagang ang hilig nila sa media. Alam mo, Dahil sila simple lang malakas eh. Sabi mo, konstitusyon. Okay? Nagdesisyon ang Senate. Tandaan ninyo, meron tayo yung presumption of regularity. Hindi, may ganon. Any decision made, halimbawa ng Senado as the court, may presumption tayo na okay yan, tama yan. Sino magsasabi ngayon na hindi tama yan? Supreme Court. Kaya nga sinasabi ni Chis Escudero, ito yung ginawa, pinagdesisyon ng Senado, if you have a problem, run to the Supreme Court and ask the Supreme Court to tell us na mali ang ginawa ninyo. Kesa sa dumakdak kayo, magsimba-simba kayo dyan, alam mo, I'm not against simba-simba. But always remember, to be able to have faith, you have to step forward. You understand? Faith without works is dead. Ha? Kaya nga 'di ba, si Pedro nung tinawag siya, hindi pa pwedeng just call me. Makakalakad ka diyan sa tubig. Hindi, kailangan itapak ni Pedro yung paa niya. That's the work. Kailangan niyang iapak para pag-apak niya, doon malalaman kung talagang bang may faith siya o wala. Kay Abraham din, ganun din po. 'Di ba? Bakit hiningi? Isipin niyo to Bakit hiningi yung anak? Hindi pwedeng basta maniwala ka lang. Okay? Hindi pwede po 'yun. This is not an issue of salvation Wala tayong sa usapang salvation dito. Sandali lang. Baka mamaya may mga hihirit na mga doktrina diyan. Hindi ho salvation ang pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin, para yung kanyang faith, dapat po may works. Yeah. At ang sinasabi nga natin dito, wag naman puro dasal. Pumunta kayo sa Supreme Court, may reklamo kayo, sagutin ninyo yung tanong ng Senado, hindi yung puro gayaan, puro kayo drama. Kasi nga po, mga kababayan, kasi parang parang naging artista sa ginagawa nilang yan. Parang, ang tingin ko parang silang nagpapaawa. Sa ginagawa nyo yan, hindi, hindi pa rin kayo makakakuha ng simpatya sa taong bayan na para kayong lalabas na ganyan. 'Di ba? Kasi kung gusto ko yung pabor ng taong bayan, dapat since day one pa lang, nung simula pa lang. Mas gusto nila yung pamidya. Dahil ang purpose naman nila, yung propaganda, hindi naman talaga reality, yung truth Kung sa bagay, kakampi naman nila yan. Pag nagpapamidya na nagpapamidya. Ginawa ng Senado. May sinasabi na kailangan para i-certify na violation of constitution.
Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng articles of impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Matibay ang ebidensya daw. Well, unang-una ha, meron pang isang issue dyan. Pwede ba mag-file ng motion ang isang judge? Ang hindi umuupo ang Senado ang Senate bilang lawmaking body. Sila ay umuupo bilang mga senator judge. Ang dapat mag-file ng mga motion ay yung mga parties. Pero wala pa nga yung mga parties doon eh. Kung manggaling halimbawa sa defense ang motion na ganyan, dapat ditinggin nila. Pero bakit galit sa member ng court? Wala rin sa rules po yon na inaprubahan nila. Ano po ang repercussion po na may ganoong Senator Judge na umaakto at Well, ang repercussion yan ay pwede bang gawin yon? At dapat ba in-action yung ganun klaseng motion? Kuminsan siguro ang nasa isip ng ibang mga senador ay last lawmaker pa sila, pero kailangan natin silang i-remind na senator judge po sila, nanumpa sila bilang senator judge. Talagang pinapalabas nila na mali ang naging desisyon ng Senado. Yun talagang gusto nila. Talagang gusto nila yung impeachment trial na yan talagang magsimula. No? Ba't di na lang kaya nila pagbigyan niyang mga yan para matapos na yung usapan na yan? Kasi hanggat nabibitin niyang impeachment na yan, hindi titigil tong mga to eh. Total si VP Sara gusto niya naman din magkaroon ng impeachment trial, di ba? Kasi sa atin, no, mas pabor tayo na wag nang matuloy ang impeachment na yan. Pero kung ganito, no, hindi sila titigil. No, baka mamaya kung ano pa yung isipin nito, baka ipambala pa kay VP Sara na, tingnan nyo, pinagtatakpan si Sara Duterte. No, mga may kalokohang ginagawa, pinagtatakpan siya, kaya binibitin yung impeachment. 'Di ba? Hindi malabong isipin nila 'yan. 'Di ba? Kaya mas maganda na lang siguro para matahimik tong mga to, is malaman talaga nila yung tunay na resulta kapag nagkaroon ng impeachment trial. 'Di ba? Kaya sinabi ko, gusto rin naman ni VP Sara na magkaroon yan. Mas maganda nga rin yun eh. Malalaman talaga natin, mga katunay, kung sino talaga ang totoo sa hindi. 'Di ba? Hindi na tayo mahihirapan na maghanap kung sino ang iboboto natin sa 2028. Tingin nyo, patay na yung impeachment? Sorry? Tingin nyo po ba patay na yung impeachment? Hindi pa naman. Mismo sinabi naman ni SP Chief na sabi niya gano'n, hindi naman daw Talagang hindi nyo tatapusin yan, alam ko yan. Alam nating lahat yan. Hanggat hindi dumarating yung 2028, hindi nyo tatapusin yung impeachment kay VP Sara. No? Personal. Personal yan eh. 'Di ba? Ibig kong sabihin personal, politikal. 'Di ba? Talagang ayaw nyo kay VP Sara. Ayaw nyo siyang tumakbo at ayaw nyo siyang maging presidente. Dahil naramdaman nyo na kay Tatay Digong yung hagupit. Ayaw nyo nang mahagupit ulit. Yung ayaw nyo nang maulit ang nakaraan. Kaya hanggat maaari, is pipigilan siya ng pipigilan. Huwag na tayo magpaka-ipokrito na iisipin natin na may mga kaso si VP Sara na dapat niyang harapin. Dahil pinatunayan na yun na inosente siya. 'Di ba? Pinatunayan na yun. Talagang dito na lang tumututok ang kaisipan ng mga tao dahil lang to sa politika, dahil pinipigilan si VP Sarang tumakbo bilang presidente. Yun lang talaga yung suma total ng lahat. Na-dismiss ang kaso. At talagang ipaglalaban natin yan na ituloy ang... Punta na kayo sa Supreme Court, wag na dyan. Oh, yan. Pamilya kayo ng Iapila na, pamilya kumbaga. eh. Ang bira kayo. Anyway, eto linawin po natin yung sinasabi natin ditong cancel. Ayan kasi may sulat dito eh. Yung cancel po na yan ay yung cancel yung June 11. Kasi dapat merong parang hearing na sisimulan na sa June 11. Tapos na yon, nagawa na nila yung dapat nilang gawin doon, kaya kinancel muna. Kasi pasensya na po, ito just to be kailangan natin itama ang may mga pananaw diyan na sinasabing cancel na yung impeachment at yun ang kanilang mga pinopost. Mga sir, mga ma'am, ang ibig sabihin po ng cancel dito, kasi alinaw po niya kung babasahin ninyo. Ayan articles of impeachment which was scheduled for June 11, ibig sabihin yung
schedule ng pagbabasa, presentation ng article of impeachment sa June 11 has been rendered moot and is thereby cancelled. Ang kinakancel po dito yung June 11. Not the impeachment. Linawin po natin, ha? So yung, kasi tulad nga yung sinabi ko kanina, di ba? Yung impeachment ay may pag-asa pa sila kahit pa paano. cancel na. Cancel na po sa June 11. Okay, sa June 11 Okay? lang. Yung date Hindi lang. po ibig sabihin nun, cancel na on the entire impeachment. Yeah. Binalik nga po para paliwanagin o para isabihin nila kung eto bakit nyo ginawa ito ganito. So, tulad Yun na naman sinabi pala ni Cheese is Di ba? Binalik para ipaliwanag nyo lang yan tungkol sa impeachment na yan. O, pagkatapos niyan, tuloy-tuloy pa rin. O, ano yung parang pinagluluksa nila? Parang pinagsakluban sila ng langit at lupa. Di ba? Escudero, tuloy pa rin po, pero ibinalik lang para pagpaliwanagin po. So, malinaw na pinagpapaliwanag malinaw lang pala po yun, kayo. ha? Para lang sa kaliwanagan. O, kaya huwag na kayo masyadong ma-depress. Kaya tama si Sir Banat Bay doon. Kaysa magtatatala kayo dyan, di ba? Magpa-interview, magtatatala kayo sa mga senador. Di ba? Manong ano nyo sa korte. Di ba? Dahil kinancel lang pala yung pinaka-date. Di ba? Pero magtutuloy-tuloy pa rin. Oo. Eh, ang hirap eh. Hindi nyo kinikilusan eh. Mas nauuna sa atin yung daldal. Di ba? Nalilito po tayo sa mga issue. Tapos pag nabitin na naman, sisisihin nyo na naman yung Senado. 'Di ba? Sila yung napagbubuntungan nyo dito eh. Natatawa nga po ako kasi itong mga iyakin na ito, ang dami nilang drama. Yun lang. Pupunta-punta pa sila doon sa simbahan, bla bla bla. Hindi Nag-aalay pa eh, no? Nag-aalay pa sa altar. Akala mo naman. Akala mo naman talaga eh, no? Akala mo, yun, kaya nga may kantang akala mo'y banal, yun pala'y isang hangal. Diba? na lang nila gawin. Eto nga, isipin nyo ito inunahan pa sila ni Torion. Ni Atty. Torion, inunahan pa sila. Oo, sabi ko nga sa inyo hindi na yung drama-drama. Diretso na siya sa Supreme Court. Yan ang tunay na abogado. Tama. Yung mga abogadong panay ang drama, ay naku po, alam nyo, sabi nga, wala na ito, salita, nagsabi nga sa akin na pag ang abogado, trial lawyer, ay panay, dali, bakit nag-play yun? Ayun, yan. Panay ang pamidya, delicates po yan. Delicates po. Minsan, mahina po talaga yan, pagkagayaan. Dapat talaga kinikilusan. Oh, totoo. Pero pagka ito, galaw ng galaw, yung alam mo yun, pupunta sa Supreme Court. Tulad nito. Well, there is this Ayan, issue as si to whether or Atty. not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here, and we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity, and that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. So since the same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time, the words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. And Ayan. the other two Ayan, si Atty. Torion, di ba? grounds, likewise, we also stated in our petition, but the most important of which is the fact that the impeachment complaint cannot cross over to the next Congress. Ano pong basis doon? Yung ginagawa ng aksyon, di ba? Hindi yung puro dakdak lang ng dakdak. Sabi yan nga, hindi naman siya legislative act. So ito yung issue. Kasi sinasabi nga niya dito, hindi dapat tumawid. Okay? So, hindi dapat tumawid ang impeachment kasi nga matatapos na. Ito ngayon ng paulit-ulit na tanong ng mga media at pati ng mga pinklawan. Sa bill, iba po yung impeachment daw. Well, there Una-una, sinabi niya po dito, hindi po siya
inutusan o hindi siya tinanong na o sinabihan na ni BP Sara na pumunta sa Supreme Court. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunayan ang masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.